Hello! Sa part 3 ng ating video series na ito ay tinalakay natin ang section 3B ng Republic Act 3019 or yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ngayon, ituloy natin, talakayin naman natin ang section 3C. Ang section 3C, isa na naman ito sa mga kinukonsidera ng batas na ito na corrupt practices ng ating mga government official. Ano ba ito? Ang sabi dito, directly or indirectly requesting or receiving any gift, present, or other pecuniary or material benefit for himself or for another from any person for whom the public officer in any manner or capacity has secured or obtained or will secure or obtain any government permit or license in consideration for the help given or to be given without prejudice to Section 13 of this Act. So dito, sa Section 3C, ito yung mga gawain ng yung madalas nating naobserbahan to. So kinukonsidera pala itong isa sa mga Corrupt Practices Act. Yung bang halimbawa gusto mong kumuha ng driver's license, may kakilala kang taga LTO, pagpalagay natin. So ang ginawa mo, nilapitan mo ngayon yung kakilala mo, tulungan mo akong makakuha ng driver's license para mapabilis. So, ang ginawa naman, tinulungan ka nga ng kakilala mo at bilang kapalit doon sa tulong na binigay niya, nakakuha ka ng driver's license mo, ay binigyan mo siya ng regalo o anumang kapalit bilang pasalamat doon sa naitulong niya sa iyo. So, yun ay illegal din pala. Kinukonsidera rin yun na corrupt practices. So, hindi rin magandang gawain yun. Pinaparusahan din yung mga ganong gawain sa Republic Act 3019. Tapos, sinasabi dito na without prejudice to Section 13 of this Act. Ano ba yung Section 13? Yung Section 13 kasi sa Republic Act 3019 o dito sa batas na ito, ito yung nagsasabi na yung mga government official na makasuhan ng anumang violation. Halimbawa, mayroon silang kakaharaping violation sa batas na ito, 3019 at iba pang batas against na may kinalaman sa corruption. Halimbawa, yun sa Revised Penal Code, yung tinalakay natin, yung bribery, corruption of public officer. Kung makasuhan ka ng mga ganong mga kaso, at pati na rin yung mga provision dito sa Republic Act 3019, ikaw ay isuspend. Masuspend pati yung mga benefits, mga sahod mo, suspended din. So, yun yung sinasabi sa Section 13 ng Republic Act 3019.